Okay ho itong ating setting. Parang pwede pan-date. Ganito yung medyo madilim ng konti. Upo tayo lahat. Kanina ho nag-umpisa magsalita si Mel, kako kaliwanag doon sa TV eh. Ngayon ho kadilim yata bigla. Pero okay na po yan. Batiin lang ho natin ating mga kasamahan. Saan napunta si Babe Singson? Si Babe Singson, nandun po sa gilid. Yan po, nagdala na lahat ng infrastruktura dito. Maraming salamat sa iyo. Siyempre, hiniram ko po sa inyo si Mel Sarmiento na talagang pambihira ho ito. Alam niyo, pagkasama ko si Mel, napakatahimik na tao. Pero pagkaharap kayo, may mic, nasa entablado, parang nagbabagong anyo. No? Buhay na buhay. Ang hirap po sumunod kay Mel pag nagsalita eh. No? Parang full of energy siya parati maski gaano kapagod. Chairman Chito Cruz ng HADSI. Siyempre, susunod natin magiging Pangulo, Mar Rojas. Buting Mayor Ronald Aquino. Palagay ko, malamang tiyo ko to pag chinek natin yung mga ugat. Emil Sosa, ating gubernatorial candidate para sa Samar. Si Aika Uy, ating vice gubernatorial candidate. Ating congressional candidate, si Edgar Sarmiento para sa 1st District. Baka pwede konti pampalakpak. Ito si Edgar o kasi nadamay bigla eh. No? Re-election ni Mel. Biglang sabi ko, Mel, natapos ka na dyan sa CA, mukhang kailangan ko talaga ng matibay sa DILG. Pwede ka ba? Siyempre, ilang buwan ka na lang. No? At hindi ka makakatakbo. Pero si Mel talaga, kita nyo, talagang kailangan siya, nandyan, sumama, nadamay pati yung kapatid. Walang planong tumakbo, napatakbo ng di oras. Kaya dapat tulungan natin ang gusto niya si Edgar. Mayor Mirna Ojeda sa ating 2nd District. Ating re-electionist na Vice Mayor Diego Rivera. Si Ate Criso yata nagsalita na kanina, hindi ba? Okay. Ba't kayo nangingiti? Hindi ba obvious? Mas matanda sa akin yun. Mamaya, tingnan niyo yung mga litrato namin. Ha? Kasi di ba yung bata, preba ho nun, pag bata kasi, di ba lumabas sa nanay niya, marami bang buhok? Oh, yun ang pinakabata. Maliwanag. Other local leaders of the province of Samar, fellow workers in government, mga hinugugma kong Samar. Ito medyo hirap po eh, Samar nun. Maupay nga kulops, hayong nga tanan. Yun ang version namin ng waray sa Tarlac. No? Medyo baluktot ng konti. Pasensya na po kayo. Makasama, tingnan nyo, meron akong kodigo dito. Ang hirap po, sa totoo lang, ang hirap po magtalumpati ngayon dahil nagpapaalam na po ako. No? Kayo mga boss ko, kailangan ko sabihin sa inyo, ano ba napala natin? Pag nilista ho natin yung napala natin, mas mahaba pa ho yung talumpati ko kaysa sa mga kandidato. Nakakahiya naman yata yun. So sabi ko, pwede ba summary na lang? Yung summary, tingnan nyo, umabot pa ng lampas kalahating pahina. Nagtawaran pa ho kami nito. Yung writer ko, malapit na yata mag-resign, sabi niya, gusto mo sabihin lahat, gusto mong sabihin na maiksi. Paano ko ba gagawin lahat yon? Pero yung highlights lang po, Alam po nyo yung Department of Agriculture, ang dinala na po, ang report sa akin, ang dinala na ho dito, kunyari, farm to market roads po, 35 million mula 2011-2016 sa farm to market road. Irrigation, 2.32 billion. Yung ating pong fish port and community fish landing centers, palagi ko mali na konti itong figure na to, pero yung coconut industry rin po, yung tunutulong na 75.73 billion. Flood control lang ho, 2.4 billion. Yung infra, roads and bridges, ports, airports, school buildings, health facilities, government buildings. Nung bago tayo naupo, 2005 to 2010, 6.17 billion. Sa pinagtulong-tulungan po natin, nasa 12.94 billion na po ang naihatid dito po sa inyo sa Samar.
Pantawid pamilya po, nasa 96% na tayo ng target dahil meron na tayong 57,711 na mga kabahayang tinutulungan. Yung TESDA po sa kanilang Training for Work Scholarship Program, na-graduate na po 3,500. Classroom so, target sa Samar 2,697 matatapos itong taon na to. PhilHealth to, dito lang po sa Samar, 785,000 na po miyembro ng PhilHealth. Kabilang po yan doon sa 93 million na miyembro sa buong Pilipinas. Noong araw ho kasi, pag mataas parang 51 million, yung mababang figure 47 million, na mahigit 100 milyon Pilipino lang ang miyembro ng PhilHealth. Ngayon po, 93% na tinatrabaho natin patasin pa. Okay. Ano bang gusto kong iwan na mensahe sa inyo po? No? Yung kanina, pinapakinggan ko si Mel. No? At lahat ng sinabi niya, totoo. Gusto ko sana sabihin, lahat ng sinabi niya, sangayon ako. Totoo lahat yan. Nung sinabi niyang, di ba, parang humihingi siya sa national government ng tulong. No? Ako po, congressman, 98 ako nag-umpisa. Problema namin sa Tarlac, yung baha. Baha pagtagulan, pagtagtuyot, wala naman tubig. No? Ngayon, no, pagtagulan, ultimo yung MacArthur Highway. Yan po yung Manila North Road. Mataas yung Tarlac River, aapaw, pupunuin si asfaltadong MacArthur Highway, matutunaw, bako-bako. Bago ma-repair yun, palaki ng palaki yung butas. No? Yung mismong 10-wheeler truck, talaga tumatabingi habang dumadaan dyan. Mahina ang daloy ng... So, budget. Budget nanggagaling sa Kongreso. Congressman ako, pinaglaban ko. Awa ng Diyos, wala akong maibigay na tulong. Ultimo PIDAP namin, dinamay na namin para lang mapaayos yung Manila North Road na National Road. Nung araw po yun. Ngayon po kasi napagtulong-tulungan natin 18,000 kilometers ng national roads. No? Meron hong 2,500 na tourism roads. 3,000 plus naman ho yung farm-to-market roads na napagawa. Okay? Yung, balik ako po, dati ho, pag, Mel, nakwento mo na siguro yung fire truck. Ah, hindi ba? Baka humaba ho yung talumpati ko dito, nakakaya, hindi ako kandidato. No? Oh, si Mel, mayor nyo, inimbita, komprensya, no? Sa abroad. Pagpunta ho doon, nauna raw sa kanya yung delegation ng Japan. Mel, sabihin mo lang kung nagkakamali ako. Tinignan yung pasaporte. Sinabi, uy, from Japan, please, welcome to our country. You may proceed. Dumating yung taga Singapore. From Singapore. Again, we're proud to have you as our visitors. Please, proceed. Dumating si Mel. Tinignan yung passport. From the Philippines. Tinignan si Mel. Tinignan yung passport. Tinignan si Mel ulit. Tinignan yung litrato. Tinanong si Mel, purpose of visit. Sabi niya, I was invited to this conference here. You have proof that you were invited. No. So, naglabas pa ng sulat si Mel. Madaling salita, medyo matagal-tagal, pero pinapasok rin. Okay? Tapos, syempre, yung mga komprensya niya, magne-network ka. No? Makikipag-ugnayan ka sa ibang kapwa mo, mayor, baka may maitulong ka sa kanila o may maitulong sa iyo. So, dala-dala ni Mel noon, 100 calling card para sa komprensya. No? Para madali, kukontakin siya. Pag uwi raw niya, 101 ang dala-dala niya calling card. Para may nagsoli pa yata ng isang calling card na napamigay niya dati. Sabi niya, pag nagpupulong-pulong, no? Pag nalaman taga-Pilipinas, nung panahon ng mayor siya, wala raw gusto lumapit. Yeah? Dahil, akala rin lang, pag galing sa Pilipinas, may mayor, lumapit sa iyo, tatanungin ka, may sobra ba kayong fire truck? May sobra ba kayong ambulansya? No? So, lahat ng umiiwas na baka mahingan, tatabi pag nalaman sa Pilipinas. Dumating nga sa punto, si Cesar Purisima, ating Secretary of Finance, merong konferensya rin pinuntahan. May tinatawag na session, breakout session, maghihiwa-hiwalay, mag-uugnayan kayo. So, bigyan kayo ng silya, mesa. Lahat ng interesado sa bansa mo, pupunta doon, makipag-usap sa iyo. Talaga raw nilalangaw noong umpisa, yung mesa ng Pilipino. Si Cesar Purisima nandun, mula noong umaga, hapon na, wala pa kumakausap sa kanya. Maya-maya ho, no? Talagang late afternoon na po, mga 2 o'clock, 3 o'clock raw yata, may lumapit sa kanya. Si Cesar bigla nag-ayos ng konti na kurbata, medyo nasabi niya, sa wakas, may kakausap na rin sa akin. Pagdating sa kanya, nakangiti si Cesar, siyempre, laki, no? Nag-aakit ka na investor, eh. Sabi ko sa kanya na lumapit, pwede ba mahiram to silyang to? Okay.
Ganon ho ang reputasyon ng Pilipinas. Kaya nung sinasabi ni Mel na nasasaktan siya pag sinasabi parati Samar, one of the poorest provinces, damang-dama ho namin lahat yan. No? Ako po, bilang Pangulo nyo, kailangan mag-attend ng ASEAN na meeting. Yun ang unang trabaho ng Pangulo ng miyembro ng ASEAN na bansa. Iikot ka sa mga kapwa miyembro ng ASEAN. At sa totoo lang, no? Hindi lang sa kanila, pero may mga iba pa tayong heads of government na nakausap, heads of state. Pag kinakausap ako, damang-dama ko, para bang pinagbibigyan lang tayong kausapin. Ibang, para bang aksaya naman kausap ito mga ito, wala naman tayong mapapalang kausapin ito. No? Pero nung araw ho lahat yan. O balikan natin. Nung araw, baka nilalayuan si Mel dahil hinahanapan, baka maghanap si Mel ng, baka may sobra kayong lumang fire truck dyan, baka may luma kayong ambulansya dyan, baka may luma kayong police vehicle dyan. Nung araw po yun. Ngayon nakalihim na si Mel Sarmiento ng DILG. Siya namumudmod ng fire truck, ng police vehicle. No? At hindi ho palakasan yan. No? Kung anong pangangailangan, binibigyan lahat. Kapartido, hindi kapartido. Kasama ni Buwabatikos sa ating palagi ko, Mel, nagkaroon na rin sila. Sabagay ilan po yun na sinserong Buwabatikos. No? Siyempre, naumpisahan ho yan, panahon ni Mar na kalihim, ang nagpapatupad, nagpapatapos po ito ulit si Mel. Kung ano man sasabihin ko kay Mel, ginawa rin ni Mar yan. No? Inumpisahan niya. Ngayon, dagdag ko pa. Ako rin ganun. Pag kinakausap ka, parang pinagbibigyan ka lang. Isang beses, isa doon sa pinakamayamang bansa, miyembro ng ASEAN. Hindi ko na babanggitin kung sino. Nagkaroon kami komprensya. Nag-iwahiwalay kami ganun. May makausap ko yung private sector, host government. Lumingon sa akin, sabi sa akin, President Aquino, our economy did 1.8 yata, 1.6 yung GDP growth nila. Yours, parang nung panahon na yun, nasa 7 yata tayo. You did 7. What is the secret? Yung dating parang medyo hirap akong kausapin. Ngayon tinatanong ako, ano yung sekreto, bakit maganda yung ekonomiya natin? Siyempre, sa loob-loob ko naman, ikaw naman, ngayon pala kami nakakahabol, babahagihan ka pa ng secret. No? Baka pwedeng itago ko na lang muna ito. Umahabol pala kami. So, ang totoo po niyan, para naman diplomatic tayo, sinabi ko lang, we are just following your example. Ginagaya lang namin kayo. O hindi na siya nagtanong dahil maganda yung halimbawa nila. Okay. So, ano ba punto? No? Ano ba yung mensahe? Noong araw ho talaga, sa aminin ko sa inyo, tumakbo ko ilang beses. Dito, senador, una ako lumapit sa inyo, tapos pagkatapos po nung bilang Pangulo at pinagbigyan niyo ako. Ang dami nating napagtulong-tulungan. Ulitin ko lang pag sinabi nyo infrastructure, 18,000 kilometers sa national roads. Pag tulay, yung pinag-usapan natin, 107,000 linear meters ng tulay. Pag sinabi natin yung ekonomiya, 6.2% average growth taon-taon. Pag sinabi natin trabaho sa kabataan, yung kay Joel, no, sa TESDA, 9 million course graduates. Yung 9 million course graduates po yan, inabutan natin 28% lang ang nakakahanap ng trabaho, 6 na buwan tapos mag-graduate. Ngayon po, nasa 72% na. At yung ibang talaga nakipag-ugnayan ng mga negosyo sa atin, tulad ng semiconductors, nasa 93 hanggang 96% ang placement rate. Mag-training ka, makakatrabaho ka within 6 months. Bigyan ko yung halimbawa ng mga graduate nila. Merong isang babae, taga-Pangasinan. Nagkaroon siya ng kontrata sa Middle East para magtrabaho dahil accountancy ang kinuha niyang kurso, sabi sa kanya, gagawin siyang cashier, kahera. Pagdating doon, pinalitan yung kanyang trabaho. Ginawa siyang domestic helper. Minaltrato pa. Nakatakas, natulungan ng embassy natin, nakauwi. At gulong-gulo raw siya pag-uwi niya. Malamang umutang para maka-abroad. Hindi naman natapos yung kontrata. Hindi siya nabayaran. Paano ko ba babayaran itong utang to? Ano kaya mangyayari sa atin? At ang salaysay po niya, nag-iisip na siya magpakamatay. Talagang gulong-gulo raw ang mundo niya. Nasabihan naman siya ng OFW siya, nakabalik ka, may scholarship programs. No? Nag-training siya. Massage therapy ho yata pangalan. Tapos yung wellness, health wellness. No? Nahilot. Anyway, itong dalawang kurso po sa ilalim ng TESDA, nakakuha siya ng trabaho, naging sa isang spa, naging operations manager siya. Ngayon po, 4 na yung tinayo niyang spa. No? Siya na ang may-ari ng 4 na spa, nagpa-franchise pa siya ng mga spa.
3 na po ang branches niyang franchise, pero pa doon sa 4 na tangan niya. So kung marinig, yung talagang, di ba parang nasusulit na ho lahat ng pagod eh. Pag nakakarinig ka nung pagkakataon ng kababayan natin, mula sa walang-wala, talagang paliwanag ng paliwanag ang kanyang kinabukasan. May isang ali ho, nagsalita naman sa Pampanga, beneficiaries ng 4P. Sabi niya, ako nagtitinda-tinda lang. Iniwanan kasi ako ng asawa ko, iniwan sa akin 7 anak. Ngayon sa Tagalog, pag sinabi nagtitinda-tinda, hindi permanenteng trabaho. Yeah? Paminsan-minsan nakakatinda, paminsan-minsan may kinikita, may papakain pag kumita. So paano nga gagawin niya kung gano'n ang sitwasyon? Dahil sabi niya, dahil sa 4Ps, 3 sa 7 anak niya, napatapos na po niya ng high school, lahat yung 3 permanente ng trabaho. May kadamay na siya para doon sa pag-aalaga ng 4 pang mga kapatid na hindi pa natatapos. Okay. Ngayon, bakit ko binibigay itong mga halimbawang ito? Siguro, ang mensahe ko, simple-simple lang. Lahat ng nagawa natin itong 6 na taon na ito, pwedeng nagawa bago tayo naupo. Pwedeng inumpisan noong 2000 hanggang 2010. Kung ginawa noong 2000 hanggang 2010, ilan na kaya napatapos natin, hindi lang na high school, pati kolehiyo. Ilan kaya ang nagkabaon-baon sa utang kung na ngayon natutulungan ng PhilHealth pag nagkaroon ng karamdaman. Ilan kaya, ang tinaas ng ani kung naumpisahan na lahat itong irrigation project nung kakailanganin talaga. Pero yun hindi na rin natin mababawi yung dati. Pero pwede natin ayusin yung bukas. Nakita ho nyo yung panahon, di ba panahon pa ng nanay ko sinasabi, poorest provinces, parati kadamay, Samar. Ngayon ho, pag tinitingnan natin, ano ba sinasabi sa atin? Kunyari ho, dyan sa aquaculture, yung merong produktong ngalan abalon. Hindi ko alam ang pangalan sa inyo dito. Pero sa Mexico, parang kada kilo yan, yung nakalata, isang lata, mga ganyan kalaki lata. Yung maliit na lata ng gatas ng bata kami ni Mel. Mga ganong size, 5,000 pesos ang binibenta sa Pilipinas. Pero inumpisahan na magkaroon tayo ng racing dito sa Giwan. At magandang resulta. Ang sinasabi lang, pabayaan natin lumaki-laki muna yung abalon bago naman yung anihin na. Pero ang laki talaga pag nagawa natin na process, isa ho sa pangunahing export ng Mexico yan. Pwede natin sabayan yan. Bakit wala pa masyado ngayon? Nadamay rin ho sa Yolanda yan. Okay. Sa nyug, pasukan natin. Sa nyug ho, ang sabi sa akin, kada hektare ng pagnyunyog, sa Tarlac ho, hindi kami masyado nagnyunyog Sa amin ho, palay, tsaka asukal. Okay. Sa nyug, pag ang kikitahin mo raw kada hektare, kada taon, 20,000 piso. Tama ba yan? More or less sa pagkokopra. Okay. Pag tinamnan mo yung gitna, intercropping, pwede madagdagan yung income ng mula 80,000 hanggang 170,000 per hectare. Tinatanim dyan, pwede saging, pwede mais, pwede kakao, pwede kape. Pinakamalaki yung kita yung sa kape. Okay. Ulit, pagitan ng puno, wala ka namang ginagawa, tamnan. Yung tatanim natin, may merkado pa, yung Nestle. Ang sabi ng Nestle, inaangkat namin sa Pilipinas para mapuno yung pangangailangan sa Pilipinas pa lang, 80% nung tayo naupo. Ngayon po, 70%. Nadagdagan na yung local. Ang ambisyon lang, balik rin. Ang aangkatin, 20%, ang galing sa Pilipinas, 80%. Okay. So, madaling salita po, ang hinaharap natin sa pagnyunyog mula, parati sinasabi, ang mga nagnyunyog, ang pinakamahirap na sektor sa magsasaka. Meron na ho tayong susi para palakasin sagad yung kita dito nga ho sa magsasaka. Ngayon, tatanungin nyo, bakit hindi pa full blast? Alam mo nyo, meron tayong gagamitin sana yung Coconut Levy Fund. Hindi na ipasa ng Kongreso yung batas. Nagdesisyon yung Supreme Court, medyo itong latter part na pwede na, pera ng publiko yan, pwede na gamitin ng gobyerno. Hindi napasa yung batas, paano gagamitin? Naglabas tayo yung executive order. Dinala na naman sa Supreme Court na TRO tayo ngayon. Hindi natin maituloy-tuloy yan. Pero, simple-simple lang ang habol niyan. Nandiyan na sa nyog, may pondo, gamitin natin ang tama, palakihin, hindi dumoble, hindi lang trumiple, yung pwedeng kitahin. Parang pinakamababa, 4 na ulit ang pwede kitahin ng magnyanyog. Isama ko pa dyan, si Dr. Arboleda ng Bicol State University. Siya yung nag-develop ng CocoNet o Coco Choir. Ang bago niyang proyekto, tinulungan ng gobyerno,
magtatayo ng pabrika ng lahat ng pwede makuha sa nyug maliban yung kopra. Ibig sabihin po niyan, yung coco coir, yung coco peat, yung coco sugar, yung coco water, paano ba maisasagad ang kita ng nyug? Oh. Malapit na matapos yung Preban tinayo nilang factory. Ang sabi ko sa atin, pag naitayo yung pabrika, 3 taon, bawi yung kapital. Yung kapital pwede ibigay sa susunod na grupo magsasaka, sila na magkakaroon ng sariling factory. Benta yung kopra, tapos niyan, marami pa ibang produkto. Yung dating tinatapon na tubig, coconut water, nasa 16 million liters na ho, ine-export natin yan. Yung bunot na sinusunog, kukunin natin yung fibers, export item pa ho yan. Kinakapos na tayo. Sa Pilipinas lang, mga 5 million square meters na po nitong coconut ang ginamit natin. Okay. So, ulitin ko lang ho, no? Wala akong probinsyang pupuntahan, wala akong lugar na pupuntahan na hindi natin masasabing ang dami nang napagtagumpayan natin. Isa sa pinakagusto ko, no? Nung kongresista po ako, taon-taon ang kaya lang classroom na gawin ng buong bansa, 8,000 classroom. Okay. Ngayon po, baba ako sa pwesto at itong taon na to, matatapos natin sa pinagtulong-tulungan natin 185,000 na classroom sa buong Pilipinas. Ibig sabihin nun, pag nagsalita tayo, gusto natin iangat ang kabuhayan ng Pilipino. Gusto natin bigayan ng lahat ng oportunidad ang bawat Pilipino. Hindi ho pangako yun. No? Nandyan ang eskwela. Kung nahihirapan ang pamasahe ng magulang mo, may pantawid. Kung masama kalusugan mo, nandyan ang DOH, nandyan ang PhilHealth para tulungan ka, para makapag-aral ka. Habang nag-aaral ka, nagyayaya tayo ng mga investor para magkaroon ka naman ng trabahong papasukan. Nakikipag-ugnayan tayo sa kanila. Ano ba ang kailangan yung trabahador sa ganitong petsa? Pag nag-graduate yung bata, maski high school lang, may papasukan na trabahong maayos. No? Kinokompleto natin. Ulitin ko, di ba? Eleksyon ngayon eh. Lahat talagang mapaparoon natin sa TV kandidato, kaliwat kanan ng pangako. No? Siyempre, lahat na nangangako, parang manipisto sa paano mo gagawin yung pangako mo. Dito sa Damatwid, hindi na tayo nangangako. Maliban sa itutuloy natin at palalakasin pa. Yung dati, dapang-dapa tayo, tumayo tayo, naglalakad na tayo ngayon. Gusto natin ngayon, tumatakbo naman. Hindi tayo makakatakbo. Hindi tayo makakatakbo ng palapit na palapit sa gusto natin puntahan kung ang coach naman natin, no, dadalhin tayo left turn. Ayaw ng mga misis yung left turn. Baka mai-right turn. Pero pinakamandugo, U-turn. Ibalik tayo sa dating kalakal. Lahat ng ginawa natin, pwedeng ginawa ng nauna sa atin. Pero iba ang direksyon nila eh. Yung pinalitan ko, alam naman nyo, ang interest, paano manatili sa kapangyarihan. No? Dapat ang interest ng gobyerno parati, paano ba tayo makatulong doon sa kapwa natin? At hindi yung gagarantiyahan natin na sumama kayo sa amin, siguradong ganito. Hindi ho. Ang kaya namin isigurado sa inyo, isagad natin lahat ng oportunidad na pwedeng makuha at magamit ng bawat Pilipino. Magtatagumpay ka, siyempre nasa kababayan na natin yan. Pag may dumating at sinabing, garantisado ito mangyayari, teka muna, no? Paano mo gagawin yan? Okay? Iyan ko isang sample, no? Sabi ho nung isang kandidatong kalaban ni Mar, alam nyo, yung 4-piece na yan, nung araw ho, noong 2013, iniimbestigahan no anak niya. Ngayon naman na nakitang mataas ang sumusuporta sa 4-piece, kasama na natin siya. Yung 4-piece, gagawin kong 5-piece. Yeah? At habang ginagawa kong 5-piece, babawasan ko yung buwis. Okay? Ngayon, yung mga may bahay ho dito, pag may asawa niyo umuwi at dineklara, sa susunod na buwan, babawasan ko budget mo. Pero habang binabawasan ko, dapat dagdagan mo yung mabibili mo. Pwede ho ba yun? Hindi natin tinasan yung buwis eh. Siya babawasan niya. Pero dadagdagan niya yung serbisyo. Kayo na bahala. Kung dapat paniwalaan yung ganong klaseng mga statement. Yung magdadagdag ng milyong-milyon trabaho taon-taon. Sana magawa mo nga yan. Yung sabi ng isang kandidato naman. Tanong ko naman, paano mo kaya gagawin yan? Ulitin ko ha, sa atin po, hindi trabaho lang. Kasi nung araw, dumadagdag yung numero eh, pag mayroong survey. Ano yung trabaho? Nagwawalis ng highway. No? Temporaryong basurero.
Yung sa atin, no, hinahabol natin permanenteng trabaho. Kaya lowest unemployment rate tayo sa loob ng isang dekada. Nasa 5.7 na po ang unemployment rate natin ngayon. Alam nyo, kanina may nakita akong poster naman ng isang tumatakbong vice president. Sa loob ko. Dito sa Samar, umaasa ka makakakuha ka ng boto. Parang tanda ko, parang magkakadamay kami nung martial law. Tama ho ba? Doon ba lumaki ang NPA dito nung panahon ng martial law? Umaasa kang, habang sinasabi mong wala kang ginawang mali at wala kang dapat ipaumanhin, malaki suporta mo dito. Baka naman pagdating na araw ng halalan, isa ka sa magsasabing, nadaya ako. Alam nyo, sorry lang pero, di ba, eleksyon, ang daming tumatakbo. Hindi naman pwede lahat manalo. Biro nga raw sa Pilipinas, dalawa lang ang kandidato. Yung nananalo at yung nadaya. Yeah? Ako ni minsan sa buhay ko, hindi ako nandaya. Para sa sarili ko. Wala akong balak na papayagan may mandaya dito. Obligasyon ko manigurado na yung gusto ng taong bayan, yun ang umiral pagdating ng ika-9 ng Mayo. Nararamdaman ko noon nanay ko, parang bubulong sa akin. Hindi ka kandidato. Kanina pang nandito ang lahat ng kausap mo. Baka pagod na sila. Umunawa ka naman. No? Siguro ito na lang ang gusto ko iwan sa iyo. Unang-una gusto ko magpasalamat sa inyo lahat. No? Talagang, yung pag narinig natin nung araw, it was an honor and a privilege to observe you. Parang salita lang yun eh. Pero sa lahat na masalimot na dinaanan ko, habang nanungkulan ko, talaga isa lang naman sinasandalan ko eh. Basta naniniwala kayo sa akin at nasa likod ko kayo, maski ano pang hamon, harapin ko. Dahil palagay ko, hindi tayo kayang harangin ni naman. Kaya doon po, masasabi ko, lahi natin, dakilang lahi talaga. Alam kung anong tama at mali. Alam na kung pag ito ang tama, pinaglalaban yung tama. Mabigat yung hamon, hindi natin inaatrasan, lalo na pag sigurado tayo, nasa tama tayo. Kaya talagang honor po na maging pinuno ng isang dakilang lahi tulad natin. Ngayon, mahigit 70 days na lang po natitira sa ating termino, sa binigay niyo sa aking mandato. Kailangan na di ba, maganda tayo sa pagsasalin ng poder. At aapila ko sa inyo, baka last time na sa buong buhay ko. Lahat ng ginawa natin ngayon dahil sa inyo. Kayo nagbigay ng tiwala sa akin. Kayo tumalalay sa akin nung nandun ako. No? Kayo tumutulong sa akin hanggang huling araw ko siguro nanunungkulan. At ang layo na nga ng kayang gawin sa Pilipinas. Baliktad na natin yung konsepto na nung araw, kung gusto mo umasenso, lumayas ka ng Pilipinas. Ngayon, nagbabalikan na yung ilang mga kababayan natin. Mga 4,000 na po ang bumalik sa Pilipinas dati OFW. Pero ang pinakamaganda nga umpisa pa lang ito. Yung pinag-aral natin dahil sa 4Ps, pag-graduate na iba sa high school yan, meron pa iba sa college yan. Mag-uumpisa ng bumawi sa tinulong natin sa kanila. No? At tayo, kaya natin pagpatuloy yan eh. Pero importante siguro hindi yung mga nandito na. Sa dami naman nakadilaw, palagay ko kumbinsido na kayo. Pero kailangan natin hanapin yung naliligaw. Kailangan nating harapin at kausapin at kumbinsin. No? Na maski anong bago, maganda subukan eh. Pero iba na rin yung sigurado. Bakit isusugal yung kinabukasan ng susunod na salinlahi? Kung pwede naman natin igarantya na paarangkada tayo. Yun lang kung siguro dapat natin itanong. Alam nyo, talagang, ayoko naman maging emotional. Pero, aminin ko sa inyo, noong 2009, noong unang sinabing tumakbo ko, talaga sa lulu ko, bakit akong patatakbuhin nyo, pamamanahin nyo akong problema nitong aling to, na hinaharang ko. At pag hindi ko na-solve kahapon, galit kayo. Yeah? Pero ngayon na nandito na tayo, lumiligon sa nakalipas. At nakita natin, di ba? Lahat ng mga napagtagumpayan natin. Nangyari lang nagbibiruan kami noong isang araw. Yung C-130 natin, nung dumating ako sa pwestong to, malaki isa. No? Ngayon po, 4 na. Magiging 5 pa. No? Yung dati parang may lalapit sa'yo, humihingi ng tulong. Baka matulungan mo, mabigyan mo pambili ng bigas itong araw na to. Ngayon tinuturuan na natin sila paano sila makabili ng bigas nila, hindi isang araw, kundi araw-araw.
No? At tinulungan na rin natin yung magsasaka para paramihin yung ani ng kanyang bigas. Talagang sa lahat ng dinaanan natin, masasabi ko sa inyo, mata sa mata, na talagang wala tayong hindi kayang abutin. Pero hindi tayo pwedeng kinakaladkad. No? Kayo ang may poder magdidesisyon ng saan tayo tutungo. Gamitin nating tama yan. Tuloy-tulitin ko lang ho. Mar Rojas, Leni Robredo, sigurado. Sa mga kalaban po nila, ang pinakamaganda ng masasabi natin, baka mas magaling sila. Baka tumutuo sila sa sinasabi nila. Baka pwede natin pagkatiwalaan. Pero siyempre may baka eh. Yung kabila nun, baka naman hindi rin natin dapat pagtiwalaan. Baka naman hindi tumutuo. Baka naman hindi nila alam kung saan tayo dadalhin. Oh, parang dali naman yatang kwentahin yun. Baka o sigurado. No? At huling-huli na ho talaga to. No? Maga pa naman ho sa pupuntahan ko. Sabi ho, alam nyo, kunyari ho, yung nanay, ang dami kasi nagsasalita sa 4Ps na narinig ko yung testimony yung iba pa. Yung nanay na iniwanan ng asawa na 7 anak, na napatapos na niya yung 3, lumapit sa atin ngayon, tumuktok sa mga puso natin. Sabihin niya, no, ilang kaya sa inyo ang nakakaalam na wala kayong diretsuhang pagbunot sa bulsa nyo? Ang laki ng tinulong nyo sa pamilya namin. No? Yung hindi kayo, walang pabigat sa inyo. Hindi tayo nagtaas ng bis maliban sa syntax. Inayos yung panggastos na nakukuha natin pondo. 3 sa 7 anak graduate ng high school, permanente ng trabaho. May 4 pa na binubuno niya. Nyari lumapit sa atin itong inan to. At saka iba pa, yung 4.6 million na kabahayan ng 4Ps. At sinabi, nakikita na namin ang liwanag eh. Baka pwede ituloy na inyo yung tulong nyo. May 4 pa akong binubuno. Pagtapos na natulungan itong 4 na to, hindi na kami kailangan lumapit sa inyo. Kaya na namin tumindig sa sarili namin mga paa. At kaya na namin iayos ang buhay namin. Pero kailangan pa namin ng konting alalay. Sino kaya sa atin magdadamot ng pag-aalalay sa kanila na wala namang pabigat sa atin? Di ba? Alagay ko, lahat tayo sasabihin natin, bakit ka namin hindi tutulungan? Kapwa ka namin Pilipino. Habang tinutulungan ka namin, umaasenso tayong lahat. Pag may naiwan, hahatakin tayo pababa. Pag sinama natin, sabay-sabay tayong paangat ng paangat ng paangat. Yang bukas yung maganda, tangan na natin sa kamay. Nasa atin rin kung bibitawan natin. Nasa atin rin kung magkakamali tayo. At ako tinuruan, umasa sa ating mga kababayan, no? Parati, sa huli, tama magiging desisyon. Manindigan tayo doon. Lumapit tayo sa lahat ng ating malalapitan at siguraduhin natin yung daang matuwid, no? Na kung saan naglalakad na tayo ngayon. Bukas, tapos ng ika-9 ng Mayo, tumatakbo na tayo doon sa daang matuwid na yan. At ang layo ng lalong maabot natin. So, ako po'y magpapaalam na sa inyo. Talagang honor na paglikuran kayo lahat. Talagang mahirap na sigurong tingnan ko yung pagtapos ito. Ano pa kayang mas matayog na pwede kong maabot sa buhay kong to. At dahil sa inyo, no, lagay ko naman ho, pwede ko harapin nanay at tatay ko. Masabi ko sa kanilang, hindi sila nagkamali no ibinigay ng tatay ko yung pangalan niya sa akin. At lalong hindi sila nagkamali no ako yung tinawag lang favorite son. Okay po? Nung bata pa ako, damad-dama ko yun. Kasi mga kapatid ko, 4 na babae. Kaya maliwanag. Favorite son, ako po yun. Ulit ha. Hindi ko talaga mabitawan ng konti. Ito isang-isa na lang. At ito, matinding apela. Kilala ho natin si Juan Tamad eh, di ba? Si Juan Tamad, pag merong imaheng pinapakita sa atin, may papag, naghihintay sa ilalim ng puno ng bayabas, hinihintay bumaksak yung puno ng bayabas para nakabukas yung bunganga niya, di ba? Hinihintay niyang bumaksak. Dahil ganun katamad, pwede pitasin, hinihintay niyang bumaksak. Alam niyo, nung bata pa ako, iniisip ko, di ba pag yung kusa na lang babaksak, 2 lang yun eh, sobrang hinog na o bulok na. Pwede mo naman pitasin eh, nung maayos. Bakit mo naman hihintay yung bulok pa bago mo, yun ang pinagnanasahan mo nung bulok na. So ano ba ibig sabihin nun, no? May pagkakataon tayo talaga ngayon eh, na ituloy-tuloy ito at pabilisin pa yung pag-asenso natin. Pero hindi tayo pwedeng tatamad na mangyayari lang sa atin yan. Ha? Kailangan pagtrabahuan natin po yan. Okay? At yun ang matinding pakiusap ko sa inyo lahat. Magandang hapon po, maraming salamat sa inyo lahat.